Ikaw bangag, wala kang pakialam sa mga mahirap. Hirap na hirap ang mga hirap, mas lalo mo pinahirapan. Ang pen at Duterte legacy nasaan? Bakit mo pinatigil? Hindi kami mapayag ng gano'n. Kaya ngayon palang ipaglaban namin kahit wala kami makain. Kahit kulang kami sa pinansya, nandito kami galing sa Mindanao. Wala kaming matira dito kahit saan kami nakatira. Basta may naawa sa amin dahil mahal na mahal namin ang bansang Pilipinas. Mahal na mahal namin kaya iniisip namin ang taong bayan. Kahit mahirap ako, wala akong perang marami. Iniisip ko pa rin ang taong bayan. Ikaw napakayaman mo. Lahat ng kayamanan kapangyarihan nasa iyo. Nasaan ang awa mo? Nasaan ang awa mo? Samantalang ako. Wala akong bangko. Wala akong tinago sa bangko. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Wala akong kayamanan. Peace. Wala akong bangko. Pero ang puso ko nasa mga taong bayan. Kaya mahal na mahal ko ang Pangulo Duterte. Kasi nakita ko sa kanya kung paano niya maglingkuran ang taong bayan na mahirap. Ikaw napakayaman mo ha. Marcos! Mayaman ka. Alam ko mayaman ka. Lahat ng kapangyarihan nasa ibang bansa lahat. Halos ikaw ang hawak kung mayaman ka. Dapat maawa ka sa taong bayan na imong pinahirap na mas lalo mong pinahirapan ng mga mahihirap. Nasaan ang magiging Pangulo mo? Anong pinangako mo? Nabababa ang bugas! Bugas na 20 kilos, nasaan? Nasaan ang 20 kilos na bigas para sa ipakaon mo sa mga mahihirap? Wala! Kundi mas lalo ka ng papayaman. Pero si Tamalos-los ng utang pa para maging panalo siya maging Pangulo. Nangutang siyang 3 trillion. Asan ang 3 trillion na dapat sa PhilHealth mo ibigay sa amin? Samantalang ang dami kang walang mga pera. Isa na ako doon. Pero ang puso ko ay nasa mga mahihirap. Ikaw wala. Kaya dapat ikaw ang ikulong. Ikaw ang pusasan ng mga polis na nandito nakapaligid sa Malacanang. Ikaw dapat ang pusasan. Naintindihan mo, ikaw ang pusasan mo sa Tamalos-los. Kayo ang ikulong. Kung hindi nila kaya kayong ikulong sa mga polis nyo, kami itong bayan. Lalaban kami. Kamukha ko. Ito ko. Hindi ako natakot. Tubig. Hindi kaya ko. Masama ano ko dahil si BP Sara mo yung patayin para wala nagakampi ang taong bayan. Masama ano ko. Kaya dapat isipin nyo mga taong bayan na dito ngayon na isipin nyo ang kalagayan ng bansa na huwag natin iasa sa mga taong walang pagmamahal at walang malasakit. Kundi hintayin natin. Relax lang. Kaya ganito, alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Tanging Diyos lang ang kakampi ko. Hindi ako natatakot na maglaban naman. Binuo ko ang sulit Duterte Family Worldwide para sa pagmamahal sa bayan na hindi mapunta sa mga administrasyon na walang awa, walang tapang at malasakit para sa bayan. Kaya tayo mga nandito ngayon, dagdagan pa natin. Pumunta pa kayo, dagdagan pa natin at huwag tayo titigil na hindi pumapasibangang. Kaya yun lang. Sige. Ang bagong buhaya ng mga maralita. Ang buhaya ng maralita, BBM. Pasok tayo. Pasok tayo. Ilan? 4 minutes. Ice cream. Pagis mo. Lapo ka na.
Handa yung delivery mo. Excellent. Proyekto, bumabaha ang droga, nagmamahal ang bilihin, naggagandahan ng mga sasakyan ng mga politiko, pati mga alas, ang mamahal, mga sapatos, mga damit, at mga celebrity bands. Pero na taong bayan yan. Kaya ang ating mga kababayang mahihirap nandito, nananawagan na kung hindi nila naman kayang gawin ang trabaho, baka namatay, hindi naman. Sir, Mr. President, kung hindi mo kaya ang responsibilidad na ibinigay sa iyo ng 31 million Filipinos, pausap. Well, tingin ko hindi ka naman makikinig, pero sana bumaba ka na. Tama na, may 2 taong pagdurusa ng mga kababayan natin. Masyado nang nanaba ang iba, pati bulsa tumaba. It's about time for you to vacate your position. Kine-question kung ikaw baga ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, hindi ka sumasagot. Tapos ngayon nagbabalang sibuyas ka, sa feeling ninyo ay pagbabanta ng pangalawang pangulo sa iyo. Hindi ka naman pinagbabantaan kung hindi nakakaranas sa pangalawang pangulo ng panganib sa kanyang buhay. May gilid, ano tawag dyan, may sugat na sa liig eh. Pinagbantaan na pala ang buhay, pinaltan pala ang kanyang mga security personnel, tapos yung ipinalit, ayun na nangyari. Mabuti hindi nagtagumpay. Nalalagay sa panganib ang buhay ng ating pangalawang pangulo, at kapag may sa oras na may mangyari sa kanya, diyan siya may gagawin laban sa inyo. Hindi naman niya sinabing meron na siyang plan para sa inyo, dahil trip lang niya. Mukhang hindi mo kaya, sir, wala kang project eh. Tapos, ang gusto mong campaign against illegal drugs, gera na nga ito eh. Gusto mo zero casualties. Binibaby mo ang mga kapwa niya. Binibaby mo ang mga sindikato na nagpo-produce niyan. Bumabaha na naman, hindi natin alam kung dito baga to sa loob ng Pilipinas pinamanufacture o nakakapuslit, nakakapasok sa bansa natin. Nanganganib na ang buhay ng marami. Hindi mo kaya, sir. Gusto ka na lang sa script. Hindi ka kasing galing ng pangalawang pangulo pag ini-interview pa rin talaga pag abogado at proven na may diploma. Professional, degree holder. Nasa ng diploma mo, sir? Anyway, hindi na namin kailangan hanapin yan. Mag-provide ka na lang ng medical certificate kaya na ikaw ay hindi positive sa mga prohibited substances na yan. Bakit ayaw mo sagutin yan? Gusto namin, ang namumuno sa amin ay hindi lumalabag sa batas, hindi gumagamit ng pinagbabawal na illegal na gamot. Gusto namin malinaw sa amin, hair follicle test na, sir. Hindi pwedeng iilang. Bakit ayaw mo sagutin yan? Mailap ka sa media, hello. Media, hello. Ay. Kumusta naman ang mga media dyan? Corrupt na ba kayo? Salamat po sa SMNI, salamat sa KOJC, salamat kay Pastor Kiboloy. Yan lang ang nakikita kong media na lumalaban sa mga insurgencies, sa mga makakaliwa, at sa mga terorista. Okay? Tapos ang ibang media, walang imik. Dati galit kayo dyan ah. Diba? Tinatawag yung magnanakaw, mamamatay tao. Tapos ngayon ang bait-bait nyo, may something sa inyo. Oh, sir, bumaba ka na, galit na ang taong bayan. Hindi nyo to. It's long overdue. Kung hindi mo kaya, ay andyan naman yung binigyan ng mandate na humalinis sa'yo. Sa oras na may mangyari sa'yo, huwag naman sana. Pakawalan mo na. Hindi mo na ba mapakawalan? Masarap ba? Ang hinangad mo lang naman yata noong unang pag-uusap niyo, maging pangalawang pangulo ka lang ni Bibi Sara. Kaya lang hindi pa handa ang aming Vice President noon. Bata pa nga naman. Mayor pa lang siguro ang kanyang tingin. Kaya pinaubayan niya sa'yo dahil nangako ka ng continuity. Tapos, ganito, balik ang droga, balik ang krimen. Oh, nagpapayata na naman ng mga kaibigan namin, naglulubugan na naman ang mga mukha. May mga nangangawalang mga bata. Ha? Sa social media na lang namin nakikita, ang mainstream hindi binabalita. Ano ba yan? Ano kaya ang pinapakain nyo? Parang nahahalina na sa inyo ang mainstream. Kasi kung hindi ka bababa, bahala ka. Huwag mong kalilimutan, mas marami ang taong bayan. 120 million Filipinos. O sige, 32 million ang bumoto kay Bibi Sara. Paano hindi pa nakaboto? Ha? Paano yung hindi pa registered na na-appreciate ang sipag ng pangalawang pangulo at ang galing ng kanyang ama? Wala ka sa kalintingan ng predecessor mo, sir. Ha? Ikaw ba talaga ang namumuno sa Pilipinas o yung babaeng ahas? O yung halimaw na sobrang ambisyon? Napapalibutan ka ng mga ahas, makakaliwa, kamag-anak mo mga hayop,
sa yaman at kapangyarihan. Mukhang hindi mo kaya, mahirap ka sa media, hindi mo kaya harapin kahit ng mga vloggers. Wala kang spontaneity, whatever. Spontaneity. Hindi ka spontaneous. Ay, kulang ka nga sa galing. Gusto ka na lang sa script. Gusto ka na lang sa baritonong boses kapag may binabasa ka. Sinagot mo nga yung panawagan ng sinagot mo nga yung threat ko, no? Ng pangalawang Pangulo, nagbabasa ka pa ng script? Oh, bakit hindi ka manghingi ng sorry sa binutol nyo? Nanganib pala ang buhay. Hindi mo binigay ang gusto ng pangalawang Pangulo, ipagpatuloy ang build projects ng kanyang tatay. O eto na ang taong bayan, aantayin mo pang dumami ang tao. Kumusta ang paglalakwatsa mo, sir, sa Dubai? Sorry naman. Ang sarap ng buhay mo, kami dito nagtatsaga sa buko salad. Hindi umati ng APEC, tapos nasa frontier. Ang sarap ng buhay mo. Meron ba dyang Formula 1 race sa Qatar? Ang sarap ng buhay mo, sir. Wala kang pakialam sa mga tao sa lansangan. Sa mga mahihirap. Mahirap talagang mag-elect ng elite, mga kababayan. Kaya grabe ang pagkakabudol sa atin. Okay? Mag-sorry ka kay VP Sara. Mag-sorry ka sa taong bayan. Deserve namin yan. Huwag mong antayin, traidorin ka ng pinsan mong mataas ang ambisyon at palabasin niyang si VP Sara ang may gawa niyan sa'yo. Total nagbitiw ng salita ang pangalawang Pangulo na may inusap na siyang tao, papas lang sa inyo oras na may mangyaring masama sa kanya. Baka mamaya pinsan mo ang gumawa niyan sa'yo, palabasin si VP Sara lang. Ano ang gugustuhin mo? Bumaba, mukhang marami na kayong natamasa o magurgur ka ng kamag-anak. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, sis. Alright, salamat. Question din natin. Ang pinakamabigat na vlogger sa buong mundo. Pinakamabigat na ang bigating vlogger. Magtanong na kayo. Magtanong na, magtanong. Balay po. Literal pa yan. Sige, ako manager ni Busman sa magpapakita. Lapit na kayo rito. Percent lang ako, 60%. Pwede. Baliktad eh. Ay, shout out sa inyo lahat. Si Pink, si ano to po? Kasama pala si Busman. Ayan. Abis natin lang. Oh, tanong na kayo kay Sir Matt. Oh. Di maya marami. Bakit lang sa inyo makarami sa tao? Hindi ka pa ito. Biro guys. Nagising na po kayo dahil sa mas maraming tao dito. Kaya mas maraming guwapo dito. Una lang po siyempre. Ano kayo?
Baba. Walang mga ano, yung mga matataas tao. Ewan ko kung nasaan mo. Parang nandun na ako. Meron naman po. Makasya siya. Sa kabila. Sa pitira. Marami. Yung iba nasa ano po, nasa loob ng simbahan yung iba. Pwede pinapapasok. Dapat kasi marami. Balik kayo lang dito. Grabe, tutulong daw sa akin. Ibig sabihin ngayon ang Congress, tuloy-tuloy ang pag-ano. Napanood ko sa inyo, sa vlog. Ano ba vlog? Po, Ano yung pangalan mo? Vlogger ka, diba? Vlogger ka. Tropang Bisaya. Ito pang isa.